Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, hinihiling ang lahat na ilagay ang presensya sa ating Panginoon at sumabay sa panalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Narito ako upang ipakilala sa inyo ang bumubuo ng unang pangkat mula sa Bised Filipino 3A. Camille Galarosa, Eloisa Imbile, Angelica Estocado, Daniel Jan Dominguez, at ang inyong lingkod, Zarina D. Altea, Dayan Daniel Rose Estrada, Hazel Mariz Dominguez, Neil Andro Hilado, Egeline Ortiz, Chrysel Jane Luna, Edgar Latonero Jr., at si Deb Candy Tionado. Kami ay naglalayong isalaysay sa inyo ang mga kaalaman at impormasyon tungkol sa paksang iniatang sa amin ng aming gurong, si Ginang Mitzi G. Canaya, sa asignaturang Kulturang Popular. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kami ang pangkat isa at narito po kami ngayon upang talakayin ang tsoryang feminismo. Ano nga ba ang feminismo? Ang feminismo ay isang layunin ng panitikan na magpakilala ng mga kalakasan at kakayahan pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. So sinasabi na binibigyang pansin ng feminismo ang pagbibigay halaga sa mga kababaihan. At tinututulan ang nakagawian ng komunidad na kung saan ang mga kalalakihan ay binibigyan ng mas mataas na antas ng respeto upang mapatunayan ang kanilang mga sarili. Dahil sa feminismo, nabibigyan ng pagkakataon ang kababaihan na magtrabaho o hindi kaya ay pamahalaan ang isang organisasyon bilang ganap na isang leader. Ang feminismo ay may ginagamit upang mailarawan ang sosyal na hakbangin, politikal na pamamaraan at mga ideolohiyang na mayroong layunin na bigyan ng pagkapantay-pantay ang bawat isa sa sosyal na antas na magkaparehong kasarian. Magandang araw! Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tinatalakay sa tsoryang feminismo. Ano nga ba ang tinatalakay dito? Ito ay ang pagsalungat sa ideya na mahihina, marupok, pantahanan, masama, emosyonal at tanga ang mga babae. Ito rin ay pagtulagsa sa patriarkal na lipunan. Alam naman natin lahat na ang ating lipunan na kinagagalawan madalas na nagkakamero ng bias o judgment pagdating sa babae at lalaki. Sinasabi na mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. Pero mali iyon. Dahil alam naman natin na ang kayang gawin ng lalaki ay kaya rin gawin ng babae. Sinasabi nga na women's rights are also human's rights. Nakarapatan natin mga babae na gawin ang ating nais. Ang mga babae may sarili-sariling kakayahan na maaaring mas higit pa o kapantay lamang ng sa lalaki. At iyon ang gustong patunayan sa tsoryang feminismo. Yun lamang, maraming salamat. Paglaganap ng feminismo. Number 1, maling pagtrato sa mga kababaihan. Number 2, pagkulang sa karapatan sa mga kababaihan.
Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit lumaganap ang teoryang feminismo sa ating lipunan upang bigyan tayo ng kaalaman at sagutin ang mga maling paratang sa kababaihan na ang kababaihan ay mababa at walang magagawa para sa ating lipunan. Dahil sa feminismo, nabigyan tayo ng kasagutan na ang kababaihan kagaya ko ay may magagawa para sa ating lipunan. Kagaya nyo, meron tayong magagawa para iangat ang ating bansa. Kagaya na lamang ng ating presidenteng si Corazon Aquino at Gloria Macapagal Arroyo na napatunayan nito na ang isang babaeng kagaya nila at kagaya ko ay may magagawa para sa ating lipunan na kayang patakbuhin ang isang bansa kagaya ng mga kalalakihan at meron din tayong kakayahan na kaya natin higitan ang kakayahan ng isang kalalakihan at napatunayan ito sa mga ilang pelikulang pinalabas sa atin, kagaya na lamang ng Kwentong Mulan na kung saan ang pangunahing karakter ay may kakaibang kakayahan at higit pa sa kakayahan ng kalalakihan na ang kababaihan ay matapang at may dignidad na kayang iligtas ang isang grupo para sa magkaroon ng kapayapaan. At ang ikatlong dahilan ng paglaganap ng feminismo ay ang diskriminasyon, na kung saan ang mga kababaihan ay hindi pantay ang trato sa kanila, kung kaya't sila ay nanatiling mahina sa kaisipan ng lipunan o ng mga mamamayan kaysa ang lipunan. Ang sumunod naman na dahilan at ang kahulihan ay ang stereotype, na kung saan hindi nagbabago ang tingin ng lipunan sa kababaihan, sa trabaho, sa pamumuhay at iba pa. Tulad na lamang sa trabaho na kung saan karamihan ng mga nagtatrabaho rito ay ang mga kalalakihan, tulad na lamang sa mga inhenyero, abogado at ng doktor at iba pa. Sa bahaging ito ay tatalakayin natin ang layunin ng panitikang feminismo. Ang ilang rason kung bakit nabuo ang panitikang feminismo ay dahil sa pagdomina ng mga kalalakihan sa lipunan. Nagkaroon ng pagkakakahon sa mga kababaihan sa kung ano lamang ang kanilang papel at gampanin sa lipunan. Ang layunin ng panitikang feminismo ay upang ipagtanggol ang mga kababaihan at ipakilala na ang mga kababaihan ay may malaking magagawa sa pag-unlad ng lipunan at sa pagsasaayos ng buhay ng bawat isa. Ang panitikan ay naglalayong iwasto ang maling pananaw tungkol sa kahalagahan, tungkulin, at kahulugan ng babae sa lipunan. Tulad ng mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay mahalaga sa lipunan dahil may kakayahan din kaming mga babae na mamuno sa lipunan, gumawa ng mga batas para sa ikabubuti at ikasasaayos ng sistema ng gobyerno, makiisa sa pampubliko at pribadong organisasyon, may iba't ibang talento at kakayahang sumali sa pampaligsahan, pambansaman o pang-international. Kakayahang lumikha ng mga obra, sining at panitikan at kakayahang magturo. Maging ehemplo ng lipunan tulad ni Jenna Lopez at Miriam Defensor Santiago. Nagsisilbing ilaw ng tahanan. Layunin din ng panitikan na maipakita ang balanseng karapatan, pagkakaisa, kakayahan at tungkulin na kayang gampanan ng lalaki o babae na walang pagkukumpara at pagkakaroon ng pantay na pagtingin sa lipunan. At dumako naman tayo kung paano nga ba matutukoy ang isang panitikan ay feminismo. Gaya na nga na nabanggit ng aking kagrupo, sa layunin ng panitikan ay mas madali na natin maitutukoy kung ang panitikan nga ba ay isang feminismo. Babae o sumasagisag sa isang pagkababae ang pangunahing tauhan sa isang panitikan. At ito ay nagpapakita o nagpapahayag ng mabubuti at magagandang katangian ng isang kababaihan.
Sa gayon ay matutukoy na natin ang isang panitikan ay feminismo dahil mas dinidiin ng pangunahing tauhan ang kakayahan at katangian ng isang kababaihan sa isang panitikan. Pananaw feminismo. Ito ay naglalayong mawala ang dekahong imaheng ibinibigay sa mga babae. Ibig sabihin, sa feminismo, tinatanggal ang larawan ng mga kababaihan sa lipunan na limitado lamang ang ambag at partisipasyon nito sa mga institusyong panlipunan. Sinusupil nito ang paniniwala na ang babae ay mahina, marupok, tagasilbi sa kanilang asawa at pambahay lamang. Kaya naman layunin nitong iangat ang lakas ng mga kababaihan at baguhin ang maling pananaw. Sa pananaw feminismo, ating suriin ang paksa, estilo, forma, at tauhan. Sa paksa, makatotohanang inilalarawan ang mga karanasan ng kababaihan sa matapat na pamaraan. Pinapakita sa paksa kung ano ang tunay na kalagayang panlipunan na nagaganap sa mundo ng kababaihan. Sa estilo, malaya ito at karaniwan ang ginagamit na pananalita. Ang paraan ng pagpapahayag ng ideya ay gumagamit ng lengguwaheng komportable at marami ang makakaangkop. Sa forma, mabisa ang dramatikong monologo at realistiko. Makikita rito ang kaanyuan at kasiningan ng akda. Sa tauhan, hindi na dikahon ang mga kababaihan kundi aktibo na. Isa sa halimbawa nito ay si Gabriela Silang bilang kauna-unahang babaeng namuna sa himagsikan laban sa mga Kastila. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga Pilipinong feminista. Isa sa mga sikat at kilala sa ating bansang Pilipinong feminista ay si Lilia Quindosa Santiago. Siya ay mas kilala sa pangalang LQS na tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Nani naman ang tawag sa kanya ng kanyang mga anak at apo. Ipinanganak siya noong February 5, 1949 sa Manaob, Pangasinan. Siya ay anak ni Victorino Quindosa at Buena Cadanilla. Ang kanyang asawa ay si Jesus Manuel Santiago, isang makatang mga awit. Siya ay may 4 na anak. Ito ay Sinahaya Pag-asa, Halina Mandala, Balagtas Himig Bayan at Dario Plaridel. Lumaki at nag-aral si Lilia Santiago sa Baguio City at naging scholar ng AFS taong 1966 hanggang 1967. Natapos ang kanyang kursong Bachelor in Arts in English cum laude taong 1971. Master Arts in Comparative Literature noong 1980. PhD in Philippines Studies in 1990 mula sa University of the Philippines. Naging miyembro din si Lilia Santiago ng P. Grama Mo International Honor Society. Nasa dugo na nga at lahi ni Lilia Santiago ang pagtuturo. Ika nga niya, ito ang kanyang pasyon, ang magturo. Siya ay profesor ng University of the Philippines o mas kilala nating UP na nagturo ng halos mahigit 30 taon. Napagsanib niya ang kanyang sulatin at usapin ng kababaihan, kaugnay ng mga katutubong taga-Iloco at iba pang etnolinguistikong grupo sa Pilipinas. Dahil sa kasikatan, marami ng akda si Lilia Quindosa Santiago na mga tula. Sa katunayan, ang kanyang mga tula ay kasama sa 2 aklat na nailimbag sa Kagampan Pregnant Kalikasan Press noong 1989 at asintada sa UP Press 1997. Naging makata ng taon noong 1989 sa bisa ng kanyang tulang sa ngalan ng ina ng anak ng diwatat ng Paraluman. Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng tulang ito? Sa ngalan ng ina ng anak ng diwatat Paraluman, tula ni Lilia Quindosa Santiago after Elsa. Kabiyak lamang daw ako ng isilang, isang sugat na ang lunas ay nasa kamay ng katuwang. Dinagit ng isang ibon, ipinutok ng kawayan, inilatag sa sandibutan ang ganda kong walang muwang, walang lakas noong una pa man. Anino akong laging nakapuwang sa pagitan, walang bakas, nakaangkas lamang ako sa yapak ni malakas.
Ang tauhan ko'y hinati-hati ng tahanan at larangan, ang tinig ay malimit nakakalutang sa kawalan. Sang-ayon sa mga ama, ako raw ay nag-aruga sa kadakilaan. Sa sinumpaan ko nagmula ang bayani ng Mactan, Pugad, Lawin at Mindiola. Ako ang nagburda sa ibinigayway na bandila, kasama rin ako sa sumangga sa mga punglo ng digma. Diwata ako sa bawat pakikibaka para luman sa himagsikan, lakambini ng katipunan, musa ng insureksyon, mutya ng digma ang bayan, sa kandungan ko nalulunasan ang mga sugatan. Ngunit ako'y walang kasaysayan. Nagluluwal ako ngunit hindi nabubuhay. Pinagbubuntis ko ang palay, pinalalabay ang mga halaman, pinatatayog ang niyog, pinatitibay ang abaka, pinatitimyas ang asukal. Habang naghahayuma, umaamot ako ng awa sa buwan at alon upang biyayaan ang namamalakaya. Inaamo ko rin ang ulan at hangin upang maigaya ng tikin ang nahuling isda patungong baybayin. Sinusuong ko ang bilaon ng tagsalat, nagbabasag ng banga sa palayok ng dalita. Isinusugbit ko ang karit kapag nagbabanta ang pangangamkam. Ipinapandun ko ang hapis kapag yumayaw ang kasaganaan. Palad ko ang naghaing, gumiling lang ang parika. Kamako ang yuyukom sa sahod na di magkasya. Nagrarasyon ako at nag-uorasyon, magtagumpay lamang ang welga. Lahat ng ito'y walang lagda sa gunita. Ngayon halimbawa, di na ako ang masuyong perlas ng silangan o ang berhing matimtim. Sinisisid na ng kalakal ang pusod ng aking dagat. Dinadayokdok ng dahuhan ang buo kong kapuluan. Dapat ba akong manatiling namamaybay sa patlang? Ayaw ko nang maging kaulayaw ng unan o ng sandok. Ayaw ko nang mamalaging kalaguyo sa atrasan. Ang nais ko ngayon lunasan ang kinagisnang sugat. Tanganan ang palad, kumalabit ng gatilyo, galutangin ang katahimikan ng mga siglo. Nais kong baguhin ang mga alaala. Nais kong baguhin ang mga alaala. Magpapabunyahay ako bilang isang babaylan upang awitin ang mga inang walang kibo. Ang hihimigin ko'y kundima ng mga sulo, kwintas na parangal sa mga minartir ng kabaro. Sa gitna ng larangan ako'y magsisilang ng uyayi, sa awitin ng sa mga supling ng malayang mundo. Kaya sa ngalan ng ina at anak, sa ngalan ng diwat at paraluman, iadya ako sa pagbalik ng minulan, basbasan ng aking pagsalakay sa karawagan. Pagpalain nawa ako ng taimtim na paglaban, ngayon hanggang katapusan. Sa ngalan ng ina, ng anak, ng diwat at paraluman. Sa tulani na ito, mababanaag na iniaangat niya ang kakayahan ng mga kababaihan at mabigyan ito ng pansin. Dahil hindi lang naman mga kalalakihan ang kayang magtaglay ng ganitong kakayahan dito sa ating lipunan, maging sa ating bansa. Katulad na lamang ni Gabriela Silang na parabang ipinupunto niya ang mga naiambag nito noong panahon ng kolonyalismo mula sa Kastila sa Pilipinas. Pinupunto niya na mahalaga ang pantay-pantay na pagtingin, ngunit may respeto. Yun lamang at maraming salamat. At ngayon nga ay dadako naman tayo sa ikalawa at isa pang kilalang Filipinong feminista. Siya ay walang iba kundi si Rowena Festin. Si Rowena Festin ay ipinanganak at lumaki sa San Roque II, bayan ng San Jose Occidental, Mindoro, na kung saan ay ito daw ay malapit sa dagat at abot tanaw ang kabundukan ng Halcon. Si Rowena ay isang guro sa Universidad ng Pampanga dito sa Pilipinas at ayon pa nga sa aking nasa liksik, ang kanyang mga tula at mga maikling kwento ay nagkamit ng pagkilala sa Don Carlos Palanca Memorial Award at gayon din sa Gawad Galian. At dagdag pa dito, kinilala ng National Book Development Board at Manila Critics Circle ang kanyang aklat na Banayad bilang pinakamahusay na aklat ng mga tula sa Pilipino para sa taong 2017. At bukod pa nga dito, siya ay kinilala rin bilang isang makata ng taon ng Komisyon ng Wikang Pilipino. At ang kanyang mga tula, maikling kwento at mga kritikal na sanaysay tungkol sa panitikan at kulturang Pilipino ay nailahathala sa mga lokal at internasyonal na journal at gayon din sa Anatalahuya. At narito nga ang kanyang isang tula na may pamagat na sumpa. Hindi ko na yata kayang lumaki. Subalit kaya kong higisan ng karit ng buwan ang mga ngiti kong guguhit sa dilim. Kaya kong iburda ang mga paragraph sa sutlang papel sa lahat ng sumpa. Kaya kong hawigin ang uyaying pinaririnig ni Tatang at damhin ang ligamgan sa kandungan ni Inang. Sa totoo lamang ay masyadong malalim ang tulang ito
Kung kaya naman, hindi ko lubos maisip kung ano nga ba ang nais ipahiwatig nito. Kung kaya naman, hanggang dito na lamang ang aking pag-uulat. Maraming salamat po. Narito ang dalawang kilalang tanyag sa feministang manunulat. Sino nga ba si Ruth Elena S. Mabanglo? Ipinanganak siya noong Marso 30, 1949. Siya ay isang retiradong propesor sa Universidad ng Hawaii sa Manua. Siya ang tagapag-ugnay para sa Filipino at Philippine Literature Program. Ang pinakahuling publication niya ay Balada ni Lola Amonita or The Ballad of the Lola Amonita in Babaylan. Isang antolohiya ng Filipina at Filipina-American writers na edit ni Nick Carbo at Ellen Tabias at inilathalan ng Tita Lut Book sa taong 2000. Ay pinanganak sa Maynila kina Fortunato at Micaela Mabanglo. Nakatanggap siya ng degree sa Filipino mula sa Universidad ng Silangan, Wikang Filipino at panitikang degree ng master mula sa karaniwang kolehiyo sa Pilipinas, at titulo ng doktor sa Filipino mula sa pamantasan ng Manuel L. Quezon. Bukod sa pagtuturo sa Universidad ng Silangan, Manuel L. Quezon University, Philippine Normal College at De La Salle University, siya ay isang mamamahayag kasama nila Taliba at Abante Sandali. Nagkaroon din siya ng mga Gawad Award at isa na rito ang Don Carlos Palanca Memorial Awards, na isa sa pinakasikat niyang akda para sa mga kababaihan na mayroong titulong Mga Liham ni Pinay at ang iba pang tula. Mayroong first prize tula noong 1987. Sa hanay ng mga makatang babae sa kasalukuyan, sa Elena S. Mabanglo marahil ang maituturing na pinakamabungang nagsusulat ng tula sa Pilipino. Kahanga-hanga ang paggamit niya ng Hall of Fame sa Palangka. Ang pagsungkit ng titulong Makata ng Taon sa Talaang Ginto, ang paghamig ng mga gawad mula sa mga institusyong gaya ng Cultural Center of the Philippines, Union ng mga Manunulat sa Pilipinas, Komisyon sa Wikang Filipino, National Commission for Culture and the Arts, Samahang Balagtas UP Creative Writing Center at Liwayway. Sa mga aklat ng mga tula ni Mabanglo, masasabing ang Kapwa-Kalipunang Mga Liham ni Pinay noong 1990 at Anyaya ng Imperialista 1998 at ang Dalawang Panukalang Bato na may iisa ang hubog ng kanyang pagkamakata at kapwa pumaling ng bahagya sa matining na tinig ng supling noong 1970 at ng Mairuging Kungdiman noong 1993. Ang sari-saring sipat sa babae ay masasabing nasa labas ng isang universo. At ang personang si Pinay bilang Filipina, migranting manggagawa at mapagpalaya ay listag na sa sagisag na nangangailangang pagpakuan ng pansin. Ito ang ikalawang kilalang tanyag na feministang manunulat. Sino nga ba si Maria Josephine o mas kilala bilang Joy Barrios? Sa kanyang mga akda, si Maria Josephine Barrios ay ipinanganak noong Hunyo 26, 1962 sa lungsod ng Quezon. Nakamit niya ang kanyang doktorado sa Filipino Literature sa Universidad ng Pilipinas noong 1998. Kilala rin si Barrios bilang isang makata, aktivista, taga-sulat. Ibilin Sebastian. Si Ibilin Sebastian ay panlima sa 6 na anak ni Eugenio Estrella at Maria Lumutan ng Malolos, Bulacan. Ang pagkakaroon niya ng interes sa paggawa ng kwento ay dahil sa guro niya noong nasa ika-5 baitang siya. Sumulat ito ng isang maikling kwento at nalathala sa liwayway. Naging inspirasyon niya ito at pinangako niya sa kanyang sarili na magiging isang tanyag din siya manunulat katulad ng kanyang guro na kung saan ay kalulugdan ng mga mamabasa ang kanyang mga akdang balang araw. Ang kanyang mga simpleng akda ay nailathala nga sa magasin ng Liwayway. Sa pagkakaroon niya ng galing sa pagsulat, ay nakagawa siya ng isang maikling kwento tungkol sa dormitoryo. Kahit ito man ay katang-isip lamang, maiisip mong ito ay parang tunay na kwento ng isang tao dahil tugma ito sa sitwasyon na kinakaharap ng mga residente ng dormitoryo. Ang kwentong ito ay naithala muli sa magasin ng Liwayway. Isang puok, 2 panahon. Ito ay unang akda niyang nanalo o nagwagi ng unang gantimpala
unang gantimpalang palangka noong 1987 para sa mga manunulat. Ang kanyang mga akda ay patuloy na lumaganap dahil sa tunay na buhay niyang mga kwento at nagnanais na maging inspirasyon ng mga kabataan sa susunod na henerasyon. Luwalhati Bautista. Si Luwalhati Bautista ay isa sa pinakatanyag na Pilipinong nobelista. Ilan sa kanyang mga akda ay dekada 70, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa at Gapo. Si Bautista ay pinanganak sa Tondo, Manila noong December 2, 1945. Si Bautista ay naging kilala sa kanyang mga katotohanan at matapang na paghahayag sa mga isyong kinasasangkutan ng mga babaeng Pilipino at sa kanyang makapagdamdaming na pagpapakita sa babae na may mahirap na sitwasyon sa bahay at sa trabaho. Natanggap niya ang Palangka Award noong 1980, 1983 at 1984. Pata sa nobelang Gapo, dekada 70 at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Mga nobelang naglalarawan ng kaapihan ng mga kababayang noong panahon ni Marcos. Dalawa sa maikling kwento ni Bautista ay nagkamit din ng Palangka Award. Ang tatlong kwento ng buhay ni Juan Candelabra, unang gantimpala 1982. At Buwan-Buwan, Hulugan Mo Akong Sundang, ikatlong gantimpala 1983. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Neil Andrew Hilado mula sa Bised Filipino Dream. Sa hapon pong ito ay ating tatalakayin ang mga epekto ng teoryang feminismo. Hindi lingid sa ating kalaman ang katatayuan ng mga kababaihan noong unang panahon sa mundong ating ginagalawan, kung saan lalaki lamang ang higit na may kakayahan at karapatan sa ating lipunan. Hindi tulad dito sa teoryang ating pinag-aaralan ngayon, kung saan pinapakita na mas may mataas na kakayahan ang mga babae tulad ng mga lalaki sa ating lipunan. Kaya, narito ang ilan sa mga epekto at nabago ng teoryang ito sa pagtingin at pagturing sa mga babae. Ayon sa Biblia, ay ginawa ng Diyos ang babae at lalaki na may pantay na kakayahan at karapatan. Narito ang mga halimbawa ng pagbabago. Nandyan ang resolusyon bilang 2263 na nagbibigay ng pantay-pantay na karapatan sa mga tao na hindi nakabase sa kanilang katayuan, pamumuhay, kasarian, na nagsasabi na kung ano lamang ang kakayahan at karapatan nila. Dahil dito, nagkaroon ng equality sa ating bansa. Isa pa sa mga karapatan na kanilang nakuha ay ang karapatang bumoto at mahalal sa gobyerno na kay tagal nilang pinaglaban. Si Corazon Aquino ay isang patunay na nakamit nila ang karapatang ito. Nagkaroon din ng karapatan ang mga kababaihan na gumamit at magpalit ng nasyonalidad na kung saan ginagamit bilang pagkakakilanlan ng kanilang pinagmulan habang sila ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Nariyan din ang karapatan ng mga kababaihan na makapili ng nais nilang mapangasawa. Ang karapatan sa edukasyon ay hindi na lamang para sa mga kalalakihan kundi para sa lahat. Nagkaroon din ng pantay na karapatan sa panlipunang pangkabuhayan at hindi na lamang ang mga lalaki ang mga tinatanggap sa trabaho at magandang industriya sa ating bansa. Ang Republic Act 7192 ay nagtatakda na ang mga kababaihan ay may karapatang pumasok sa kontrata, may karapatang maging miyembro ng mga samahan, at may karapatang matanggap sa paaralang pangmilitar dito sa ating bansa. Narito ang mga batas na pumuprotekta sa mga kababaihan. Ang una ay ang Republic Act 7877 or Anti-Sexual Law of 1977 na nagbabawal ng pambabasto sa mga babae sa anumang uri ng karahasan. Pangalawa ay ang Republic Act No. 8353 or Anti-Rape Law of 1997 na
na nagbabawal na prosahang italik ang mga babae kahit asawa mo ito o karelasyon. Nandito din ang Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ito ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan na nakararanas ng pananakit o violence sa mga taong nakapaligid sa kanila. Marami pa po yan pero hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang inihandang talakayan ng unang grupo. Naway kinapulutan ninyo ng aral at kaalaman ang aming isinagawang pagbabahagi. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat at pagpalain tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po.